Chapter 46. Dinutdat niya ang upos ng sigarilyo sa ashtray at tumayo. Lumapit siya sa bukas na bintana at sinarado yun at nilak. Ganon din ang ginawa niya sa dalawa pang bintana. Sunod ay nilapitan din niya ang pinto at nilak din yun. Pumunta pa siya sa kusina at nilak din ang pinto doon at pinatay ang ilaw. Halika na sa itaas. Papatayin ko na ang ilaw dito. Oo, pinatay ko na ang electric fan at tinanggal sa saksakan. Sinampay ko muna sa backrest ng upo ang kahoy ang basang damit na pinantuyo ko sa aking buhok. Lumapit ako kay Paco at pinona na niya akong umakyat sa hagdan. Naging eratiko na naman ang tibok ng puso ko nang makapasok na kaming dalawa sa kwarto. Dumiretso ako sa kama at pamwesto na sa gitna. Pinagpag ko muna ang unan at niladlad ang kumot sa katawan saka ako nahiga. Si Paco naman ay nilatag na sa sahig ang manipis na kutsan na kinuha niya sa kabilang kwarto at nilagay ang isang unan. Lumapit siya sa wall fan at binuksan yun. Sunod ay lumapit din siya sa pinto at nilak yun sabay pindot niya sa switch ng ilaw. Burmaha tuloy ang kadiliman sa buong kwarto na nagpakabog sa dibdib ko. Bumalikwas ako ng bangon. Bakit mo pinatay ang ilaw? Muling bumahaw ang liwanag sa kwarto. Bakit? Hindi ka ba sanay matulog ng madilim? Tanong ni Paco na nakakunot ang noo. Hindi. Takot ako sa dilim. Mahinang sambit ko. Ngumisi naman siya. Takot ka pala sa dilim. Buksan mo na lang yung lampshade sa gilid mo. Gumagana yan. Hindi naman ako nakakatulog kapag sobrang maliwanag kaya papatayin ko pa rin itong ilaw. Inabot ko naman ang maliit na lampshade na nasa gilid ng yulunan ng kama. Pinindot ko ang switch at umilo yun. Malamlam lang ang liwanag nun. Papatayin ko na ang ilaw para makatulog na ako. Ani Paco. Pinatay na nga niya ang ilaw. Nabalot na lang ng malamlam na liwanag na galing sa lampshade ang buong kwarto. Okay na rin at least hindi masyadong madilim. May makikita pa rin ako. Lumapit naman si Paco sa gilid ng kama kung saan siya naglatag sa sahig. Umupo na siya doon at pamwesto na ng higa. Nahiga na rin ako at tinaas ang kumot hanggang sa dibdib. Ilang minuto na akong nakahiga pero hindi pa rin ako dinadalaw ng antok. Papalit-palit na ako ng pwesto ng higa. Titihaya o di kaya ay tatagilid. Tahimik na sa buong paligid maging sa labas ng bahay. Tanging tunog na lang ng kuliglig ang maririnig. Muli akong tumagilid ng higa at inangat ko ang ulo. Sinilip ko si Paco na nasa ibaba. Nakapatong ang isa niyang braso sa noo. Banayad na ang kayang paghinga. Mukhang tulog na siya. Kung sa bagay kagabi pa siya walang tulog tapos buong magdamag na nag-drive. Pagdating dito ay hindi rin naman siya agad natulog at naging busy kanina sa pakikipag-usap sa cellphone habang nakabantay sa akin, ngayon lang siya nakatulog. Kawawa naman ang kapra. Pinagmasdan ko muna siya ng ilang sandali bago ako umayos ng higa at pumikit na. Nagising ako sa tilaok ng mga manok at huni ng mga ibon. Nag-inat ako at dinilat ang mata. Medyo madilim pa sa kwarto pero nasisilip ko na ang liwanag sa labas mula sa bintanang kapis. Bermangan na ako. Tumingin ako sa ibaba at nakita kong malinis na yun. Nakita ko sa ibabaw ng aparador ang nakatuping manipis na kutsan at una na ginamit ni Paco. Nauna na siyang nagising sa akin at malamang ay nasa ibaba na. Bumaba na ako sa kama at lumapit sa bintana. Hinayla ko ang lock at binuksan ko yun. Tumambad sa akin ang napakasarap na preskong hangin ng pang-umaga pati na rin ang magandang lantian na tanawin. Humikab ako at nag-inat. Magandang umaga, Ma'am Daisy. Na-freeze ang hikab ko nang marinig ang boses ni Mang Nitoy. Tumingin ako sa ibaba at nakita ko siya nakausap si Paco na nakatingin sa akin. Agad ko namang tinikom ang bibig kasabay ng pag-iinit ng pisngi ko. Good morning, Mang Nitoy. Sabi ko, mukhang napasarap ang tulog mo, Ma'am Daisy. Nakangiting turan pa ni Mang Nitoy. Sakto lang po, Mang Nitoy. Sabi ko at tumingin kay Paco. Bumaba ka na. Nakahanda na ang almusal. Anya, 0 hanggang 0 o. Tugon ko naman. Umalis na ako sa bintana. Binalikan ko muna ang kama at niligpit ang kumot saka ako lumabas. Pagdating sa kusina ay nakita kong may nakahain ng pagkain. May sinangag, pritong itlog, pritong isda at nilagang okra. Kanin na, Ma'am Daisy. Si Sir Paco ang nagluto niyan. Wika ni Mang Nitoy nang ailapag niya sa harapan ko ang isang tasa ng kape na umuusok pa.
Talaga, bulalas ko naman at tumingin kay Paco na nakaupo na rin sa tabi ko. Hinihigop niya ang kanyang kape. Oo ma'am, mukhang hindi ka makapaniwala. Ako rin hindi makapaniwala na marunong na palang magluto si Sir Paco. Abay dati senyorito yan, marami nang nagbago sa akin, Mang Nitoy. Turan ni Paco at nag-umpisa ng kumain. Nakikita ko nga, Sir Paco. Ang hindi lang nagbago sa'yo ang pagiging mababang loob mo. Dagdag pa ni Mang Nitoy. Ngumisi naman siya. Sige na ho, Mang Nitoy, samalaw na kayo sa amin ni Daisy. Ay salamat. Naupo na rin sa Mang Nitoy sa bakanteng upuan. Akmang magsasandok naman ako ng sinangan pero inunahan na ako ni Paco. Siya na ang naglagay sa plato ko. Thank you, sambit ko naman. Excited na akong tikman ang luto niya, hawak ni Paco ang kamay ko habang naglalakad kami sa pamilihan ng bayan. Maraming kung ano-anong paninda sa paligid. Maraming taong namimili at minsan ay siksikan pa. Natutuwa naman akong tumingin-tingin lalo pa at mura ang mga paninda. Huminto kami ni Paco sa tindahan ng mga damit. Mamili ka na ng gusto mo. Aniya at binitawan ang kamay ko. Nagtingin-tingin naman ako ng mga damit. Maraming magaganda at mga mura pa. Namili ako ng mga dress na nakahanger sa rack. Magaganda ang style nun at hindi mukhang pangnanay na gaya ng binili sa akin ni Kulas. Namili ako ng 5 piraso. Iba-ibang kulay at design. Pero natigilan ako at lumingon kay Paco. Okay lang, 5 ang kukunin ko. Tanong ko, siya ang magbabayad baka magreklamo siya kapag marami akong kinuha. Tumanggo naman siya, ayos lang, kunin mo ang lahat ng magugustuhan mo. Talaga, ngumisi lang siya at nakitingin din sa ibang mga damit na nakadisplay. Ako naman ay namili pa. Ang sabi niya ay kunin ko ang lahat ng magustuhan ko. Kaya naman namili pa ako ng iba. T-shirts naman at mga shorts. Heto po, sir, bagay na bagay po ito sa misis nyo. Mga ganitong kulay po ang mga bagay sa kanya dahil maputi siya. Talaga, lumingon ako nakita ko ang isang sales lady na kausap si Paco. May hawak siyang isang dress na kulay yellow na may manipis na tirant at medyo mababa ang neckline. Diretso lang ang bagsak ng tela noon at medyo maiksi. Siguro ay aabot lang yun sa kalahati ng hita ko. Sige, kukunin ko na yan. Ani Paco, ngiting-ngiti naman ang sales lady na inabot ang yellow dress kay Paco. Napataas naman ang kilay ko. Huwag niyang sabihin na ipapasuot niya sa akin yun. Nagsusuot naman ako ng maiiksing damit at medyo labas ang ibabaw ng dibdib. Pero hindi ako magsusuot ng ganon sa harapan niya. Di ko kaya. Sir, underwear po. Meron din po kaming bra at panty para sa misis nyo. Alok pa ng sales lady. Nasaan? Tanong pa ni Paco. Dito po, sir. Tinuro ng sales lady ang kabilang racks kung saan may mga nakahanger na mga bra at panty. Lumapit naman doon si Paco at tumingin-tingin. Kinuha niya ang isang pabilog na hanger na merong nakadisplay na tibak na lace panty na kulay pula na may hati pa sa gitna. Parang dinilaan ng apoy ang mukha ko sa isiping bibilhin niya yun at ipapasuot sa akin. Lumapit ako sa kanya at hinablot ang tibak sa kamay niya at binalik sa rack. Hindi ako nagsusuot ng ganyan. Sabi ko, lumingon siya sa akin at tinaasan ako ng kilay. Hindi ko naman sinabing isusuot mo to. Tiningnan ko lang. Tumaas din ang kilay ko. Bakit mo tinitingnan? Siguro may namimiss ka no? Kumunot ang noo niya. Ano? Siguro ganyan yung mga sinusuot na panty ng mga girlfriend mo noon kaya tinitingnan mo. Namimiss mo sila, no? Parang may bumainggong inis sa dibdib ko nang biglang pumasok sa isip ko ang mga babaeng naugnay sa kanya. Hindi siya agad nakakibo at nakatingin lang sa akin. Pero nangangislap ang kanyang mga mata at bahagyang nakataas ang sulok ng labi. Hindi ko sila namimiss, him. I don't believe you. Sabi ko sabay ikot ng mata at tinalikuran siya. Pumunta ako sa kabilang panig ng rack kung saan nakadisplay ang mga panties na hindi eskandalosa ang cut. Nako, sorry po sir. Nagalit po ang misis nyo. Natigilan ako sa sinabi ng sales lady. Ayos lang. May pagkaselosa talaga siya. Napasinghap ako sa sinabi ni Paco. Lumingon ako at sinaman siya ng tingin. Hoy, hindi ako nagseselos no. Kapal mo. Inis na sabi ko. Tumingin naman silang dalawa sa akin ng sales lady. Pero ang kapre ay nginisihan lang ako habang ang sales lady ay napayuko na lang at kunwaring naging busy sa pag-aayos ng display.
Napainggos na lang ako at namili na ng mga undies na susuotan. Pero habang namimili ay hindi naman makalma ang puso kong mabilis ang tibok. Pagkatapos kong makapili ng mga damit ay binayaran na yun lahat ni Paco. Siya ang nagbitbit ng mga plastik sa isa niyang kanay habang ang kabilang kamay ay hawak naman ang kamay ko. Pero napagtanto kong puro damit ko lang pala ang nabili namin doon sa tindahan. Hindi ka bumili ng mga damit mo? Tanong ko. May mga damit ako. Saan? Nasa sasakyan. Kaya pala nakapagpalit siya ngayon ng damit. Pero dapat bumili ka rin ng sayo. Baka konti lang ang damit mo. Sabi ko, nakakahiya naman ako lang ang bibilhin niya ng damit tapos siya ay hindi bibili ng damit para sa sarili niya. Lalaki naman ako kaya ayos lang na magpaulit-ulit ng damit. Anong ayos lang? Hindi ayos yun, no? Mabilis maluluma ang damit kapag paulit-ulit sinusuot at nilalabhan. Katwiran ko. Eksakto namang may nakita akong tindahan na puro mga damit naman ng panlalaki ang nakadisplay. Dun tayo. Antag ko sa kanya at ako na ang humila sa kamay niya papunta sa tindahan ng damit na panlalaki, sumunod naman siya. Binati kami ng dalawang sales lady na nagbabantay doon. Kakaiba pa ang ngiti nila kay Paco. Ngiting kinikilig. Hindi ko tuloy mapigil ang mapasimangot. Namili na ako ng mga damit na bagay kay Paco. Parang lahat naman yata ng damit dito ay bagay sa kanya. Ganon yata kapag gwapo at macho. Lahat bagay sa'yo. Magkakatalo na lang sa size dahil kapre siya, eh. Ito po, sir. Bagay po ito sa inyo. Ito rin po. Bagay din sa inyo ang polo shirt. Ano po ba ang size nyo, sir? Napataas ang kilay ko at lumingon sa dalawang sales lady na malambing ang pakikipag-usap kay Paco. Nakita ko silang nasa harapan ni Paco at inaalok ng mga damit na hawak nila. Malalapad pa ang ngiti nila sa labi, kinuha ko ang isang t-shirt na nakahanger at nakasabit sa rack. Kulay army green yun. Lumapit ako kay Paco. Excuse me, excuse me. Sabi ko sa dalawang sales lady. Tumabi naman sila. Tumingin naman sa akin si Paco. Pilit naman akong ngumiti at tinaas ang t-shirt na hawak. Ito, bagay sa'yo to. Sabi ko at nilapat sa katawan niya ang t-shirt. Pero parang medyo maliit ng kaunti sa kanya. Nilingan ko ang dalawang sales lady. Meron ba kayong mas malaki sa size na ito? Nakataas ang kilay na tanong ko. Meron po ma'am. Sagot ng isang sales lady. Pakikuha ako ng isa, please. Sabi ko at inabot sa kanya ang damit na kinuha ko. Sige po, ma'am. Wait lang po. Agad namang tumalima ang sales lady. Tumingin ako kay Paco. Sumalubong naman sa akin ang kakaibang tingin niya. Tinaasan ko lang siya ng kilay at namili pa ako ng ibang damit na bagay sa kanya at sinukat ko sa katawan niya. Pati pantalon ay hinanapan ko rin siya ng kasya sa kanya. Pati nga brief ay pinilian ko rin siya. Baka kasi paulit-ulit na niyang suot ang brief niya. Ito, siguro naman kasya sa'yo to. Sabi ko at niladlad sa harapan niya ang brief na kulay puti. Hindi kasya sa akin yan. Masyadong maliit. Aniya. Tumaas ang kilay ko. Maliit pa sa'yo to. Bulalas ko at tumingin sa harapan ng pantalon niya. Nag-init naman ang mukha ko at mabilis kong iniwas ang mata. Malaki na itong brief na hawak ko pero maliit daw para sa kanya. Ibig sabihin malaki ang kanya. Ginapangan ng init ang buong katawan ko pati ang mukha ko dahil sa eskandalosong imahe na pumasok sa isip ko. Binitiwan ko na ang hawak na brief. Ikaw na nga ang pumili ng brief mo. Ikaw naman ang nakakaalam ng sukat mo eh. Sabi ko. Ngumisi naman siya. Hindi ka kasi nagtatanong. Aniya at lumapit na sa mga nakasalansan na brief. Pinanood ko na lang siyang mamili. Dinampot niya ang isang brief na kulay itim na mas malaki ang size sa nakuha ko kanina. Namilog ang mata ko. Kung sa bagay malaking tao siya. Kaya expect na lahat sa kanya ay malaki. Bakit puro itim? Ayaw mo ba ng puti? Tanong ko ng mapansing puro itim ang kinuha niyang brief. Lumingon siya sa akin. Gusto mo ba ng puti? Ngumuso ako. Ewan ko sa'yo. Ikaw naman ang magsusuot, eh. Pero kung ako ang tatanungin ay mas maganda ang puti. Mas malinis tingin. Opinyon ko lang, ha? Okay, puro puti na lang ang kukunin ko. Binalik niya ang dinampot niyang mga itim na brief at pinalitan ng puti. Sinunod niya ang suggestion ko. Binayaran na niya ang mga damit na pinili ko para sa kanya. Sumunod naman ay sa isang grocery store kami pumasok.
Hinanap ko na agad ang mga kailangan ko gaya ng sanitary napkin. Hindi ko alam kung hanggang kailan ako magtatagal sa piling ni Paco Este sa poder niya. Malapit pa naman akong magkaroon. Habang ako ay namimili ng mga personal na kailangan ko, si Paco naman ay namimili ng mga kailangan namin sa bahay. Pwedeng bumili ng chichirya at drinks. Tanong ko kay Paco. Lumingon naman siya sa akin at tumango. Kaya naman ngiting-ngiti na kumuha na ako ng mga chichirya at drinks na gusto. Namiss ko nang kumain ng mga ganito. Pagdating sa counter ay mas marami pang laman ng cart ko kesa sa cart niya. Tapos ang laman ng cart ko ay puro mga kailangan ko lang sa katawan at mga junk food. Samantalang sa kanya ay mga pagkain naming dalawa sa bahay at iba pang mga kailangan doon. Nahiya akong bigla at nakangiwing tumingin sa kanya. Sorry, ang dami ko yatang kinuha. Ibabalik ko na lang ang iba. Sabi ko, ayos lang. Asawa kita kaya anumang kailangan mo ay bibilhin ko. Nakangising turan niya habang nilalagay na sa counter ang mga laman ng cart ko. Hindi naman ako nakakibo at nag-init ang pisngi ko. Bakit parang feel niya ang salitang asawa? Parang nag-e-enjoy pa siya sa pagpapanggap namin bilang mag-asawa. Nako, ang sweet niyo pong asawa, sir. Sana all lahat ng asawa gaya nyo. Wika ng cashier na nangingiti at bumaling pa sa akin. Ang swerte nyo po, ma'am. Hindi lang gwapo at macho ang asawa nyo. Mabait at galante pa. Lalo akong hindi na nakakibo sa sinabi ng cashier at pakiramdam ko ngayon ay kulay kamatis na ang mukha ko. Paniwalang paniwala siya na mag-asawa talaga kami ni Paco. Nang makapagbayad na ay lumabas na kami ng grocery store at pumunta na sa sasakyang dala namin na nakapark lang din sa likod ng grocery store. Hawak-hawak pa rin ni Paco ang isang kamay ko habang sa isa niyang kamay ay bitbit niya ang mga pinamili naming damit at mga groceries. Habang ako naman ay bitbit lang sa isang kamay ang isang plastic na may lamang mga brief niya. Pagdating sa sasakyan ay nilagay na namin ang mga pinamili namin sa loob at sumakay na. Kumain muna tayo bago umuwi. Antag niya sa akin habang nagda-drive na. Mabuti na at nabanggit niya yun dahil nakaramdam na ako ng gutom. Sige, sabi ko, saan mo gustong kumain? Tanong pa niya. Nagpalingalinga naman ako sa labas at sakto namang nakita ko ang logo ng isang sikat na fast food restaurant. Nadagdagan naman lalo ang gutom ko. Pwede doon tayo kumain. Sabi ko sa kanya at tinuro ang logo. Ngumisi naman siya. Sure. Napangiti na ako at na-excite. Mananyebre na ni Paco ang sasakyan patungo sa fast food chain. Sunod-sunod ang kagat ko sa fried chicken at minsan ay sumusubo ako ng spaghetti. Namiss ko ang lasa nito. Isang beses kasi sa isang linggo ay kumakain ako nito kasama ang mga kapatid ko. Natigilan ako at bumagal ang pagmuya nang maalala ang mga kapatid. Naalala ko si Mary Ann at Jerwin na mga huli kong nakasama bago ako kunin ng mga tauhan ni Paco. Anong problema? Tumingin ako kay Paco na nakaupo sa harapan ko habang kumakain din ng fried chicken. Bumantong hininga ako. Naalala ko lang ang mga kapatid ko. Kapag kumakain ako sa ganitong lugar, lagi ko silang kasama. Sabi ko sa malungkot na boses sabay kagat sa hita ng manok. Huwag kang mag-alala, makakasama mo ulit sila. Kapag nakauwi na ako sa amin, ako na ang magiging pinakamasayang tao sa mundo. Sabi ko at tinuloy ko na ang pagkain. Hindi na umimik pa si Paco at tahimik na lang na kumain. Tiningnan ko ang sarili sa salamin habang nagsusuklay ako. Katatapos ko lang maligo at suot ko ngayon ang isa sa mga floral dress na binili namin ni Paco kanina. Bumagay sa akin ang dress at saktong-sakto lang sa katawan ko. Lampas sa tuhod ang haba nun at hindi mababa ang neckline. Pagkatapos magsuklay ay binaba ko na ang sukle sa side table at lumabas ng kwarto. Maaga pa naman para matulog. Katatapos lang naming kumain ng hapunan at si Paco uli ang nagluto. In fairness naman marunong siyang magluto at masarap talaga. Ako naman ang mag-volunteer maghugas kanina. Nakakahiya naman kasi sa kanya kung siya pa ang maghuhugas. Pagdating ko sa ibaba ay hindi ko nakita si Paco. Tumingin ako sa bukas na pinto at may nakita akong usok na galing sa sigarilyo. Mukhang nasa labas siya. Pinuntahan ko siya at nakita ko nga siyang nakaupo sa bangkong mahaba na yari sa kahoy. Nakatingin siya sa malayo habang naninigarilyo. Mukhang malalim ang kanyang iniisip. Tumikim ako para kunin ang atensyon niya.
Lumingon naman siya sa akin at hinagod pa ako ng tingin mula ulo hanggang paa sabay ngisi at nagbawi ng tingin. Napanguso naman ako at lumabas sa pinto. Pwedeng tumabi? Tanong ko. Umusad naman siya ng upo para bigyan ako ng space. Umupo naman ako at tumingin sa paligid. Madilim na madilim dito kapag gabi na at sobrang tahimik. Tanging mga kuliglig na lang at mga huni ng ibong paggabi ang maririnig. Medyo nakakatakot. Lalo pa at naalala ko ang mga kwentong nakakatakot noon ni Nanay Feli tungkol sa mga aswang. Pero ang sabi naman nila ay hindi totoo ang mga yun at fiction lang. Napahalukip ako nang umihip ang malamig na hangin. Pumasok ka na lang sa loob. Malamig na ang hangin dito. Turan ni Paco. Nilingan ko naman siya. Dito muna ako. Naiinip ako sa loob eh. Ikaw ang bahala. Aniya at hinithit ang sigarilyo sabay buga ng usok sa kabilang direksyon. Anong iniisip mo? Mal siyang lumingon sa akin. Paano mo naman nasabi na may iniisip ako? Ang layo ng tanaw mo kanina, ngumisi siya. May pagka-observant ka pala. Hindi naman. Kahit sinong makakakita sa'yo, yun ang iisipin. So anong iniisip mo? Hindi siya kumibo at nakatingin muli sa malayo. Napanguso naman ako dahil mukhang wala siyang balak na sagutin ako. Iniisip ko lang kung kailan matatapos ang lahat ng ito. Gusto ko nang bumalik sa normal ang buhay ko. Yung hindi ako hinahabol ng batas at walang ganid na tiyuhin na gusto akong patayin. Ako naman ang hindi agad nakakibo sa sinabi niya. Dama ko ang bigat sa bawat salitang binitawan niya. Kumpara sa akin na kinidnap niya na nasa maayos namang kalagayan, mas mabigat ang daladala niya. Maraming taon na siyang nagtatago sa batas dahil sa bintang na hindi naman niya ginawa. Tapos may uncle pa siyang hinahabol siya para patayin para kamkamin ang yaman na naiwan ng kanyang ama. Bakit hindi ka nalang sumuko sa mga pulis? Tapos magpatulong ka sa mga magagaling na abogado para patunayan na wala ka talagang kasalanan. Ngumisi siya at umiling-iling sabay hit-hit ng sigarilyo. Sinubukan ko na yan noon. Pero nalaman ko na ang mga pulis na huhuli sa akin ay binayaran ng uncle ko para patayin din ako. Palalabasin nilang nanlaban ako kaya napatay. Napasinghap ako sa sinabi niya. Kaya wala na akong tiwala sa mga pulis. Parang may kumurot sa puso ko sa nakikitang lungkot sa mga mata niya. Kahit na matapang na tao siya at malakas ay nangangailangan din siya ng kakampi. Yung taong kakampi hanggang sa huli. Tumikim ako. Gusto mo bang tulungan kita? Lumingon siya sa akin at tumaas ang sulok ng kanyang labi. At paano mo naman ako matutulungan? Yung daddy ko marami siyang koneksyon. Marami siyang kilalang magagaling na abogado. Yung abogado niya na si attorney Asistio, magaling yun. Isa siya sa pinakamagaling na abogado dito sa Pilipinas. Kayang-kaya niyang patunayan na inosente ka, hindi siya kumibo at nakatingin lang sa akin. Yung tingin niyang matiim at malalim na parang binabasa ang laman ng isip at puso ko kung sincere ba ako sa mga sinasabi ko. Hindi naman ako nagbawi ng tingin at sinalubong ang mga mata niya para malaman niya na sincere ako na tulungan siya. Bakit gusto mo akong tulungan? Tanong niya. Ako naman ang hindi makakibo at parang umurong ang dila ko. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong isagot. Bakit ko nga ba siya gustong tulungan? Dahil ramdam kong inosente siya. O dahil, may nararamdaman na ako sa kanya. Dahil may puwang na siya sa puso ko at gusto kong protektahan din siya sa mga taong gustong manakit sa kanya. Gusto mo akong tulungan para makauwi ka na? Ganun ba? Tanong pa niya ulit habang wala pa ring panat ang tingin niya sa skin. Nagiging malambot na nga ang bukas ng kanyang kulay kap ang mga mata at nagiging mapunggay na yon. Lumunok ako. Ganun na nga. Mahinang sabi ko. Ngumisi siya. Ayokong tanggapin ang tulong mo. Nalungkot ako sa sinabi niya at parang nasaktan ako. Bakit? Wala ka ring tiwala sa akin? No. Ano? Namungay na ng tuluyan ang mga mata niya na hamagod pa ang tingin sa aking mukha. Dahil ayokong umuwi ka sa inyo. Umawang ang labi ko. Anong ibig mong sabihin? Wala ka nang balak na ibalik ako sa samin. Nangako ka sa akin, Paco. May bumainggong iniis sa dibdib ko. Pero natutokso akong baliin ang pangako kong yun, Daisy. Tuldok panipit. Tumalim ang tingin ko sa kanya. Don't you dare, Paco. Gumuhit ang isang ngiti sa kanyang labi na ngayon ko lang nakita dahil madalas ay nakangisi lang siya. Parang ayoko nang ibalik ka sa pamilya mo. Gusto kong manatili ka na lang habang buhay sa tabi ko. Tuldok panipit.
Permawang ang labi ko sa sinabi niya kasabay ng pagbilis ng pintig ng puso ko. Hindi pwede ang gusto mo, Paco. Hinihintay ako ng pamilya ko. Alam ko. Kaya susulitin ko na ang mga araw na kasama kita. Tumaas ang isang kamay niya at lumapat sa pisngi ko. Banayad yung humahaplos doon. Tila naman damobel pa ang pintig ko lalo na nang unti-unting lumapit ang mukha niya sa akin. Paco mahinang sambit ko, nahigit ko ang hininga at namilog ang mata ko nang lumapat ang labi niya sa gilid ng labi ko. Para nang tinatambol ang puso ko sa lakas ng kabog nito. Gusto kita, Daisy. Gustong gusto kita. Bulong niya at diniin pa ang labi sa gilid ng labi ko hanggang sa unti-unti yung gumapang sa mismong labi ko. Pinaikit ko ang mata at dinama ko ang mainit niyang labi na sinasakop ng marahan ang labi ko. Naaamoy ko ang sigarilyo sa kanyang hininga pero hindi ko alintana yun dahil okupado ang isip at puso ko sa kanyang halik. Sir Paco Susmariosep, pasensya na. Mabilis kong tinulak si Paco nang marinig ang boses ni Mang Nitoy. Para ding sinilaban ang mukha ko sa init ng idilat ko ang mga mata dahil nahuli kami ng matanda na naghahalikan. Tumingin ako kay Paco na nakatingin pa rin sa akin ang namumungay na mga mata. Ang labi niya ay bahagya pang nakaawang na tila nabitin. Tumikim ako. Si Mang Nitoy. Antag ko sa kanya dahil parang hindi pa niya napapansin si Mang Nitoy na nasa harapan namin. Bamantong hininga naman siya at hinarap na ang matanda. May problema ho ba, Mang Nitoy? Tanong niya. Wala naman, Sir Paco. Pero aabisuhan ko lang kayo ni Ma'am Daisy na baka mawalan ng kuryente dito mamaya. Nag-ikot-ikot kasi ang mga tanod dito kani-kanina lang at nag-anunsyo na magkakaroon daw ng rotational brownout dito sa lugar natin. Tumango si Paco. Salamat ho sa abiso nyo, Mang Nitoy. Walang anuman. Pero may gasera dyan sa likod ng bahay. Nakasabit sa tabi ng lutuan. May gaas yun kaya wala na kayong po problemayan. Ho Mang Nitoy, salamat ho. O siya, ako'y babalik na sa bahay ko. Pasensya na sa istorbo sa inyong mag-asawa. Turan ni Mang Nitoy na may nanunukso ng ngiti sa labi bago tumalikod at umalis. Nag-iinit na namang muli ang pisngi ko lalo pa at naiwan na naman kaming dalawa ni Paco. Hindi na naman mapakali ang puso ko at parang nararamdaman ko pa nga ang labi niya sa labi ko. Tiningnan ni Paco ang relo niya. 9:00 na pala. Pumasok na tayo sa loob. Baka dito pa tayo abutan ng brownout. Aniya at tumayo na. Tumayo na rin ako at nauna nang pumasok sa loob habang mabilis pa rin ang pintig ng puso ko. Sinarado na ni Paco ang pinto at nilock na yon. Ako naman ang nagsarado ng mga bintana at nilock na rin. Sinundan ko ng tingin si Paco na pumunta sa kusina. Dumiretso siya sa pinto at lumabas doon. Wala pang 1 minuto ay bumalik siya at may bitbit ng gasera. Nilapag niya yon sa mesa. Binalika naman niya ang pinto at nilock din. Nalock mo na ba ang lahat ng bintana? Tanong niya sa akin. 000. Nauutol ko pang sagot. Umakyat na tayo sa taas. Yaya niya sa akin. Nauna na akong umakyat sa hagdan. Siya naman ay pinatay na ang 2 ilaw sa ibaba at sumunod na rin sa akin. Kalahating oras na akong nakahiga sa kama pero hindi pa rin ako dinadalaw ng antok. Paano naman ako aantukan kung parang sirang plaka na paulit-ulit kong naririnig sa aking isip ang sinabi ni Paco kanina na gusto niya ako. Malinaw na malinaw ko yung narinig. Gusto kita, Daisy. Tuldok. Gustong gusto kita. Kinagat ko ang labi kasabay ng muling pagbilis ng tibok ng puso ko. Aaminin ko, kinikilig ako. Dahil ibig sabihin lang na parehas kami ng nararamdaman. Bumalik naman sa alaala ko ang halik niya kanina. Mabilis lang yun at segundo lang naglapat ang mga labi namin pero pakiramdam ko ay matagal yun. At hanggang ngayon nga ay parang nararamdaman ko pa rin ang labi niya sa labi ko. Wala sa sariling hinawakan ko ang labi ko at hinaplos yun. May first kiss na ako at mula yun sa lalaking gusto ko. Humugot ako ng malalim na hininga at lumingon sa gilid ng kama kung saan nakahiga sa ibaba si Paco. Dahil sa pag-amin niya sa akin kanina at paghalik ay nahihirapan tuloy ako ngayong makatulog. Buti pa siya mukhang nakatulog na. Pero pagkatapos ng pag-amin niya at paghalik sa akin kanina ay wala na siyang sinabi pa. Umakyat na lang kami dito sa kwarto ng tahimik at walang usap-usap. Umusad ako sa gilid ng kama at sinilip siya. Gaya ng posisyon niya kagabi, nakatihaya siya at nakapatong ang isang braso sa noo.
Hindi ko masyadong kita ng malinaw ang mukha niya dahil tanging malamlam na liwanag lang mula sa lampshade ang ilaw. Gusto ko sanang mag-usap kami tungkol sa sinabi niya kanina. Gusto ko siyang tanungin kung seryoso ba siya. Bakit gising ka pa? Napapitlag ako sa gulat nang bigla siyang magsalita. Gising ka pa pala. Bulalas ko. Antong hininga naman siya. Matulog ka na. Gabi na. Hindi ako makatulog. Hindi siya kumibo pero alam kong gising pa siya. Mag-usap muna tayo, Paco. Gabi na, bukas na tayo mag-usap. Gusto ko ngayon na. Giit ko. Muli siyang Antong hininga. Ano bang gusto mong pag-usapan? Kinagat ko ang labi. Bigla akong nahiya pero naumpisahan ko na, At hindi ako lalo makakatulog kapag hindi kami nag-usap. Yung sinabi mo kanina. Sabi mo, gusto mo ko. Totoo ba? Lakas loob na tanong ko. Saglit siyang hindi sumagot. Bukas na natin pag-usapan yan. Sumimangot ako. Bakit bukas pa? Ngayon na. Hindi ito ang tamang oras at tamang lugar para pag-usapan ang bagay na yan. Kaya matulog ka na. Pinal na sabi niya. Napanguso ako at wala nang nagawa kundi bumalik na sa paghiga. Medyo nakaramdam ako ng inis at pagkapahiya dahil hindi niya sinagot ang tanong ko. Natigilan ako kasabay ng pagkabog ng dibdib ko nang biglang dumilim. Namatay ang lampshade. Mukhang nag-brown out na, Paco. Tawag ko sa lalaki. Pero hindi siya sumagot. Napatili ako nang biglang may kumalabog sa bubong na parang may nalaglag na mabigat na bagay. Mabilis akong bumangon at bumaba sa tabi ni Paco. Muntik ko pang ang maupuan ang braso niya. Ano yun? Nahihintukutang tanong ko. Buko lang yun na nalaglag sa bubong. Kalmadong sabi niya na nakahiga pa rin. Hindi niya alintana ang kadiliman sa buong kwarto. Malakas pa rin ang kabog ng dibdib ko dahil sa dilim. Sumiksik pa ako sa gilid ni Paco. Bumalik ka na sa kama mo, Daisy. Aniya sa magaspang na boses. Ayoko. Madilim, natatakot ako. Sabi ko. Narinig ko naman ang pagbuntong hininga niya. Tita't abi na lang ako sayo. Sabi ko at hinayla ko ang kumot at unan. Bumalik ka sa kama mo, Daisy. Hindi ka pwedeng tumabi sa akin. Mariin ang wika ni Paco. Ayoko nga, natatakot ako. Baka biglang may tumabi sa akin dun o kay may manggal abit. Kaya dito ako sa tabi mo. Giit ko at pamwesto na ng higa sa tabi niya. Magkadikit na ang katawan namin ngayon ni Paco. Medyo matigas ang manipis na kutsan pero carry na kesa humiga akong mag-isa sa kama. Pero ang pintig ng puso ko ay tila dumb oval pa ang bilis dahil magkatabi kami ngayong nakahiga ni Paco magkadikit ang aming balat. Muli akong napapitlag nang may lumagabog na naman sa bubong. Sinabayan pa yon ng ihip ng malakas na hangin at maya-maya ay pamatak na ang mahinang ulan hanggang sa lumakas. Umuulan pa ako. Antag ko sa kanya. Hindi siya sumagot. Humarap naman ako sa kanya at hinawakan siya sa braso. Tulog ka na. Antong hininga siya. Ibig sabihin ay hindi pa siya tulog. Pero para siyang estatwa na hindi gumagalaw, kailan ba magkakakuryente? Tanong ko pa. Hindi ko alam. Matulog ka na. Wika na naman niya. Okay, sabi ko na lang at kinapaka pa ang kumot. Inayos ko yun sa aking katawan dahil medyo lumalamig na dulot ng malakas na ulan at hangin sa labas. Parang mas lalong nakakatakot tuloy dahil madilim na, umuulan pa ng malakas. Hindi talaga ako sanay sa dilim. Bukod sa parang bulag ako at napapraning ay parang hindi rin ako makahinga. Pero ngayon ay parang hindi ko yun nararamdaman. Nagiging kalmado na nga ako at yun ay dahil katabi ko si Paco. Ang lamig. Sambit ko at tumaligilid patalikod kay Paco at namaluktot. Pero umusad pa ako padaykit sa kanya dahil gusto ko ang pakiramdam na nakadikit ako sa kanya. Lumakalma ang isip ko. Gumalaw si Paco at nahigit ko ang hininga ng pumulupot ang braso niya sa bewang ko at hinipit ako. Nilagay din niya sa ilalim ng ulo ko ang isa pa niyang braso. Nagregodo na namang muli ang puso ko lalo pa at damang-dama ko ngayon ang init ng kanyang katawan at hininga na tumatama sa batok ko. Nagtatayuan tuloy ang mga balahibo ko sa buong katawan. Pero hindi dahil sa kilabot, kundi dahil sa kakaibang sensasyon na nararamdaman ko ngayon. Pinagsamang kilati yun at init na ngayon ko lang naramdaman kinagat ko ang labi. Parang may kumikiliti sa puso ko sa posisyon namin ngayong dalawa. Tinatanong mo kung totoo ang sinabi ko sa iyo kanina, di ba? Anas niya sa likuran ko sa magaspang na boses. Napalunok ako.
Oo, nahigit ko ang hininga nang yakapin pa niya ako ng mahigpit at sumubsob pa siya sa aking buhok. Totoo yun, Daisy. Gusto kita. At hindi lang yun mababaw na pagkagusto lang kundi malalim. Gusto kitang angkinan at ariin. Tila may nagkakarerahan ng daga sa loob ng dibdib ko sa bilis ng tibok ng puso ko. Tila rin ba ito tumatalon sa tuwa? Kinagat ko ang labi at humawak sa braso niya. Pumihit ako ng higop paarap sa kanya. Tumingin ako sa kanyang mukha. Kahit madilim at hindi ko naman talaga nakikita ang kanyang mukha ay parang malinaw ko rin yung nakikita. Lalo pa at damang ko ang mainit niyang hininga na tumatama sa aking mukha. Tumaas ang kamay ko at humawak sa kanyang pisngi. Hinaplos-haplos ko yun. Daisy, anas niya sa pangalan ko sa malambing at magaspang na boses. Hinawakan niya ang kamay kong nasa kanyang pisngi at dinala niya yun sa kanyang labi. Tila kinikiliti ang puso ko nang dampi-dampian niya yun ng halik. Masarap sa palad ang kanyang bigot at balbas na tumutusok doon. Paco, sambit ko sa pangalan niya. Pero wala pa rin siyang titigil sa kakadampi ng maliliit na halik sa palad ko. Paco, gusto din kita. Gustong gusto din kita. Mahinang sambit ko. Natigilan siya sa paghalik sa palad ko. Totoo ba yang sinasabi mo? Oo, kaya nga wala na rin akong pagtutol na sumama sa'yo dito dahil gusto din kita. Nahuhulog na ako sa'yo. Mahinang yuzel niya. Nagtaka naman ako. Bakit? Hindi siya sumagot. Sa halip ay hinipit niya ang bewang ko padaykit pa lalo sa kanya. Napasinghap ako nang itihaya niya ako at bahagyang dumagan sa akin. Kasabay nun ang paglapat ng kanyang labi sa labi ko. Halos hindi ko na marinig ang patak ng malakas na ulan sa bubong sa lakas ng tibok ng puso ko. Nag-iiba na rin ang temperatura ng katawan ko na para ba akong naiinitan dahil sa malaki niyang katawan na nakadagan sa akin. Himala nga na hindi ako nabibigatan sa kanya. Iniyakap ko ang mga braso sa batok ni Paco nang maging malikot pa ang galaw ng labi niya. Lumalim din ang kanyang halik na halos higupin na ang hininga ako. At dahil wala pa akong karanasan sa halik ay ginaya ko na lang bawat galaw ng labi at dila niya. Ganito pala ang halik. Walang lasa pero nakakaadik. Kakaibang init din ang hatid sa katawan. Bahagyang habol ko ang aking hininga nang maghiwalay ang labi namin ni Paco. Bitin pa ako sa halik niya. Pero tila naman nabasa niya ang nasa isip ko dahil muli niyang sinakop ang labi ko. O di kaya ay gaya ko nabitin din siya sa halikan namin. Halos buong magdamag kaming naghahalikan ni Paco. Maghihiwalay ng ilang sandali ang mga labi namin at muling maglalapat. Naging komportable na nga ako sa yakap niya at parang ayoko nang malayo sa kanya. Kanina pa ako gising pero ayoko pang bumangon. Ayokong mahiwalay kay Daisy na mahimbing pa ring natutulog sa tabi ko. Nakaunan siya sa braso ko at nakayakap sa akin habang ang isa niyang hita ay nakapatong sa hita ko. Bahagya pang nakaawang ang labi niya. Para siyang bata kong matulog. Ngumiti ako at marahang hinaplos ang makinis niyang pisngi. Hinawi ko ang hibla ng buhok na nakadikit sa kanyang pisngi. Hindi ako makapaniwala kagabi sa sinabi niyang gusto rin niya ako at tumugon pa siya sa halik ko. Sa mahigit 10 taon kong pagtatago at pagtakas ay nakalimutan ko na ang pakiramdam na maging masaya. Kagabi ko lang yun ulit naramdaman at hanggang ngayon dahil kay Daisy. Pilit kong nilalabanan ang nararamdaman ko sa kanya dahil alam kong wala yung patutunguhan. Walang kasiguraduhan ang buhay ko. Dalawa lang ang pwedeng mangyari sa akin sa hinaharap. Ang mamatay ako o makulong. Dahil hanggang ngayon ay maliit pa rin ang tsansang malinis ang pangalan ko. Ngunit hindi ko na napigilan ang sarili ko kagabi na aminin sa kanya ang nararamdaman ko. Ang tanging nasa isip ko lang ay susulitin ko ang mga araw na kasama ko siya. Kahit sa migsing panahon ay gusto kong maging masaya kasama ang babaeng muling bumuhay sa puso kong pinatay ng polt at puot. Pero matindi rin ang pagpipigil ko kagabi na hindi siya angkinin kahit gustong gusto ko na. Damang-dama ko kagabi na ako ang una niyang halik dahil hindi siya marunong humalik. Ako rin ang magiging unang karanasan niya kung sakaling pinagbigyan ko ang sigaw ng aking damdamin na angkinin siya. Pero hindi ko gagawin ang bagay na yon. Gusto kong ibigay niya ang sarili niya sa lalaking karapat-dapat. At para sa akin ay hindi ako ang lalaking yun. Wala akong karapatan na angkinan ang dalisay niyang katawan. Sapat na sa akin na maangkin lang ang kanyang matamis na labi. Bamantong hininga ko at napagpasyahan ng bumangon.
Dahan-dahan kong inalis ang braso ko sa ilalim ng ulo niya pati na rin ang braso niyang nakayakap sa bewang ko. Maingat ko ring inalis ang hita niyang nakapatong sa hita ko. Bumangon ako at tinitigan ko muna ng ilang sandali ang kanyang magandang mukha. Tulog na tulog pa rin siya at banayad ang paghinga. Yumuko ako at dinampyan siya ng magaan na halik sa buhok. Tinaas ko ang kumot sa kanyang mapuputing mga hita na nakatambad sa aking mga mata. Gusto ko sana siyang ilipat ng higa sa kama pero baka magising siya kaya hahayaan ko na lang siya dito sa lapag. Tumayo na ako at tinapat kanya ang umiikot na wall fan. Kaninang madaling araw lang bumalik ang kuryente. Wala namang problema dahil malamig naman kagabi dahil ilang oras ding umulan. Lumabas na ako ng kwarto at bumaba. Dumiretso ako sa kusina at naghilamos at toothbrush. Pagkatapos ay nag-asikaso na ako sa pagluluto ng almusal dahil siguradong mamaya lang ay gigising na ang mahal kong prinsesa. Napangisi ako, kahit kailan at hindi ako nagsilbi sa babae. Ang mga babae ang nagsisilbi sa akin. Pero para sa prinsesa ko, pagsisilbihan ko siya habang magkasama pa kaming dalawa.